Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Meron tayong pasabog mga ka-Wonder. Isa sa pinakamay ingay ngayon, no? One of the loudest voice haranging in social media is, alam na natin itong nagsampa ng third impeachment complaints laban sa ating Pangulo. At of course, sinasabi natin na yung mga taong biglang nag-iingay, coming from silence and then all of a sudden, one of the loudest, mukhang may tinatago. Yung sinasabi natin kung sino yung unang pumutak, siya yung nangitlog, mga ka-Wonder. At wala nang paligoy-ligoy pa, mga ka-Wonder. No? Dahil dito sa isang post, mababasa natin, ex-DNR Chief Defensor's quarry blamed for floods. Yung quarry daw dito na pag-aari ng isang tao, sinisisi sa mga baha sa lugar na babanggitin natin mamaya, no? Former Environment Secretary Mike Defensor might wish to react. Mainstream and social media are blaming his hillside quarry for last month's destructive floods in East Metro Manila and suburbs. Sa pool, mga kawan. Ngayon, ang ingay-ingay niya dito sa video ito, makikita mo. Nag-speech siya. Nagle-lecture siya. No? Alam natin sanay dyan si Sir Mike sa mga ganyan. Well, anyway, ano ba yung sinisisi sa kanya ng mga taong bayan, mga ka-Wonder? Si Mike Defensor ay maingay ngayon sa umano'y paglaban sa korupsyon. Saan? Sa flood control projects. No? Ang tanong dito, tanong doon, yung mga nangyari, no? Batikusan, dapat may malinaw na ebidensya, lalo na ngayon, nagsasalita siya, na inuugnay niya itong si Zaldico, na nung tinatanong na ko, ano ba sinabi ni Zaldico, I will divulge that soon. Sabi niya, hindi niya masabi right then and there, point blank sa tapat ng mga nagtatanong sa kanya or media. So dito pumapasok yung irony. How ironic Mike Defensor is so loud. No? He is haranging in front of the camera in social media. Dahil ito lang naman si Mike Defensor, mga ka-Wonder, ay pinaniniwalaang may-ari at namumuno ng isa sa pinakamalaking quarrying operations sa Rizal. Itong Majestic Earth Core Ventures Incorporated ay pagmamay-ari at pinamumunuan mismo ni Mike Defensor. No? Oo, you heard it right, mga ka-Wonder. Dating DENR Secretary, dating Congressman, at dating Environment Chief ng bansa. So hindi pwedeng hindi mo alam to. Hindi pwedeng magpaka-ignorante ka when it comes to this concern, mga ka-Wonder. Dahil alam natin yung pangmatagalang epekto ng quarrying. Matagal na epekto, it will cause risk sa environment at sa mga tao. No? Dahil panganib ito sa komunidad. Lalong-lalo na yung mga malapit sa excavation sites. Kadalasan sinasabi ng mga eksperto yung malapit sa ilang kilometrong radius. Delikado to sa kanila. Sila ay nalalagay sa panganib. Sa kabila ng mga yan, mga ka-Wonder, na paalala na sinasabi ng mga eksperto na panganib nga ang long-time quarrying, patuloy ang operasyon nitong Majestic Earth na pag-aari at pinamumunuhan nitong si Defensor. At ayon sa mga preservation advocates, ang quarrying sa Rizal kasama ang ilang malalaking operasyon ay posibleng nag-aambag sa lalong paglala ng pagbaha. Hindi lang sa Rizal, mga ka-Wonder, kundi sa ilang bahagi ng Metro Manila. Yan ang contribution nitong quarrying company, nitong si Mike Defensor, na kung saan daang-daang pamilya ang naapektuhan. At unfortunately, inevitably, kailangan silang paalisin kasi nare-risk ang kanilang buhay. Napapaalis sila sa kanilang tahanan. Nakakalungkot. Yung mga video na nakita nyo, binabaha. Ayan, i-ready nyo na kung sino yung isa sa dapat nyong sisihin. At dapat nating linawin ito sa publiko, lalo na yung mga magde-debunk dyan, magre-reason out, magdagawa ng dahilan dahil kakambyo, dahil gusto talagang kalabanin ng Pangulo. May mga document na concern dito at panawagan mula sa environmental groups sa loob ng maraming taon, mga ka-Wonder. So hindi ito haka-haka lang, kundi ito'y bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa land use, watershed, destruction,
at yung climate resilience, mga ka-wonder. Kaya ang tanong dito, mga ka-wonder, hindi yung kailangan bang ilantad ang korupsyon sa flood control? Dapat naman talagang ilantad. Tama po yun. Kaya nga ang Pangulo lumalaban at nagka-campaign laban dyan at tinutugis itong mga corrupt na kung saan unti-unting nag-iingay. At yung mga maingay naman ngayon, sila naman ngayon yung tahimik and they are believed to be working behind the scene silently, discreetly. Of course, how to find leeways or scapegoat. No? Whether would that be avenue lang, skinita lang, or boulevard, or national highway. No? Despite of their routes, means, and ways, as long as they can find ways to escape, yan pong ginagawa ng mga nananahimik ngayon. Kaya ang tanong ngayon, mga ka-wonder, may moral ba at kredibilidad itong si Mike Defensor na mag-lecture tungkol sa accountability na siya mismo alam niya ang accountability ng long-time quarrying na it will create risk sa environment at sa taong bayan, pero siya ay patuloy pa rin sa business na ito. Na ibig sabihin, hinuhukay niya mismo ng kanyang sariling interes sa negosyo. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para may i-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong si Mike Defensor ba ay may moral at credibility na magsalita tungkol sa accountability. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.